Yo, what's up mga kaibigan? Halina tayo magkwentuhan. Ayon sa report ni Chris B. Haynes ay binibigyan na lamang ni LeBron James ng 1 week ang Los Angeles Lakers front office upang gumawa ito ng galaw. Kapag hindi pa din ito nakakuha ng player para sa kanilang mid-level contract, kukunin na nga ni LeBron ang max contract ng Lakers at hindi na siya magte-take ng pay cut. Ito nga ay matapos sa sumapit ang pangatlong araw ng free agency at wala pa nakukuha na kahit isang player si Rob Pelinka at ang Lakers. Sa ngayon ay aktibo ang Los Angeles Lakers na nakikipag-usap sa Portland Trail Blazers sa isang trade deal involving Jeremy Grant. Habang kay DeMar DeRozan naman ay nananatili na mataas ang kanilang interes, subalit medyo lumalabo na ito dahil walang plano si DeRozan na pumirma ng $13 million mid-level exception. Ang gusto nga ni DeRozan mga kaibigan ay 1-year deal lang ang gawin kung saan magiging free agent siya ulit next season, kung saan mas maluwag na nga ang espasyo ng mga team na mag-sign ng max contract. Ang tanging paraan nga kung nais ng Lakers na makuha si DeRozan ay ang pumirma ito ng mid-level exception na mukhang out na nga sa option. O kaya naman ang gumawa ng mga trade upang magkaroon ng espasyo para sa max contract na tiyak na hindi magiging madali. At ang isa pang complication nga dito ay kailangan pumirma ni DeRozan ng 3 or 4 years sa isang sign and trade deal. So again, hindi tutugma sa gusto ni DeRozan na 1-year contract na hindi mid-level exception. At understandable nga yan dahil isa pa din siyang elite na player mga kaibigan sa NBA. Kaya naman sa ngayon ay medyo lumalabo nga ang tsansa na mapunta sa Lakers si DeRozan. Hindi naman ito imposible, subalit madaming bagay muna ang dapat na mangyari bago mangyari ito. So ayun nga po mga kaibigan, isang linggo pa para sa Lakers upang makagawa ng galaw bago kunin ni LeBron ang max contract. Nagising na din mga kaibigan si Mike Dunleavy Jr. Nakuha nga ng Golden State Warriors si Kyle Anderson mula sa free agency sa isang 3 years $27 million contract kung saan hindi garantisado ang pangatlo at huling taon ng kanyang kontrata. Magandang addition nga siya as a player sa Warriors. High IQ, excellent defender at kayang maglaro ng point forward position. Ang medyo questionable lamang dito ay literal nga na slow-mo ang kanyang nickname. Kaya naman andun nga ang katanungan kung paano ba siya magiging fit sa fast-paced na style of play ng Warriors. Ganun pa man, still a good addition nga at malaking kawalan naman para sa Minnesota Timberwolves na nawalan din ng Monte Morris matapos sa pumirma nito ng kontrata sa Phoenix Suns. Isang sign and trade deal ngayon kay Kyle Anderson. Mapupunta sa Minnesota Timberwolves ang isang future second round pick at pera. Nagkasundo naman ng Cleveland Cavaliers at ang multi-time All-Star guard Donovan Mitchell sa isang 3 years $150 million contract extension na may player option sa pangatlong taon ng kanyang kontrata para sa 2027-2028 NBA season. Natuwa nga daw si Mitchell sa pagkakakuha ng panibagong head coach ng Cavs sa si Kenny Atkinson at ito ang naging susi upang makumbinsi siya na manatili sa team na ito kasama ang mga young developing players tulad nila Evan Mobley, Jarrett Allen, Darius Garland at Isaac Okoro. Ano ba masasabi nyo tungkol dito?